Babalikan ho natin ang usapin na yan si Joanna Grace Lapore, ang Provincial Information Officer ng Sarangani. Makakasama natin, ma'am. Live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Manludas. Good afternoon. Hello, good afternoon, Ma'am Lourdes. Magandang hapon po. Ma'am, pinaka-latest information po, ma'am, galing ho sa inyo. Ilan na po ang ating mga kababayang nasawi, missing, as of 2:42 po ng hapon? As of this time, confirm po na 28 po ng ating mga kababayan ang nasawi dahil sa 7.8 magnitude earthquake. At meron po tayong siyam na missing na reported at 157 po ang injured across the province. At syempre, nalulungkot tayo dahil we also received na there are more that will be coming in, more reports are coming in dahil nga po patuloy ang ating search and retrieval operation. Opo, ma'am. More or less, kung meron na ho kayo, magkano po ang pinsala sa Sarangani? Sa estimates pa lang po ng ating DPWH District Office, sa initial estimates pa lang sa roads and bridges, humigit kumulang 1 billion na po. Roads and bridges pa lang yan ha. Hindi pa po kasama dyan ang mga schools, hindi pa po kasama ang mga government facilities, at hindi pa po kasama ang iba pang pinsala sa ating mga establishments at saka sa mga kabahayan po. Lahat ho ba ay okay na? Ibig ko sabihin, ma'am, nakakapasok na ho ba yung mga sasakyan? As of now po, meron pa rin tayong areas na hindi pa rin po pwedeng pasukin dahil nga po dahil sa landslide na naganap. Nagpapasalamat po tayo sa mga kawani ng gobyerno sa ating DPWH, ating mga partners dahil sa pagtutulungan ng PLGU Sarangani at kasama na rin po ng ating iba pa nating mga partners, nabuksan na po ang Kapatan Road sa Glan. Kaya medyo nakahinga kami ng bagya dahil nga po pwede na natin maipasok ang tulong. Pero meron pa rin po tayong mga hindi passable na mga areas. Ang ginagawa po natin by chopper po, gamit po natin ang air assets ng ating pamahalaan para mapadala ang mga supplies po sa Laginit, Alegado, yung mga areas po na talagang hirap na hirap tayo na mapasok. But we are praying po na patuloy ang ating clearing operation, bigyan pa ng lakas ng ating Panginoon ng ating mga partners para po sa gayon, maabot na po natin yung mga geographically isolated po na mga areas po natin. Ma'am, as of this moment, Ma'am Joanna, as of this moment, ilang lugar pa ang hindi po mapasok? We have received reports po na meron pa pong mga iilan pa na mga barangay, lalo na po doon sa mga liblib na mga mountainous area po ng ating Sarangani province sa Malapatan at Saglan, na kung saan hirap po talaga dahil sa landslide. Pero ang ginagawa po natin, patuloy ang clearing operation. Kaya nga, ngayong araw, yung barangay Small Margus na kung saan yun po yung very important link para makapasok pa po doon sa mga liblib na lugar ay passable na. Pero patuloy pa po kasi ang ginagawa po natin ngayon parang band-aid solution pa lang, dahil nga po yung pitak-pitak na mga daan, kailangan lang muna i-filling para lang po makadaan ang ating mga sasakyan para makapagpadala ng tulong. Ma'am, sabi niyo rin kanina, napasok na yung Glan. Opo. And that is good news for us. Actually po, kasama po namin si Governor Ruel Pacquiao kahapon na nakapasok po kami sa Glan, nagdala po kami ng tulong, truckloads. We have trucks loaded with supplies para po sa ating mga kababayan sa Glan. Kaya po talagang laki ng pasalamat natin sa ating mga partners dahil naipasok na po natin. Kuryente, tubig, komunikasyon, wala pa po. Kuryente po, problema pa rin po sa ilang areas ng Malapatan. Partially restored pa lang po. Marami pang areas dahil nga po sa tindi nitong big one na tinatawag. Ibang klase po talagang epekto. Hindi lang mga daan at bridges, pati po yung mga kuryente, yung mga poste ng kuryente talagang apektado po. Partial pa lang po ang pagdasor ng power sa Malapatan. Glan is still suffering from low power. Okay. And then little to limited or even to no internet connection po sa area at nagkakaubusan po ng tubig at ng gasolina sa area na yon. Okay, ma'am, sandali nagkakaubusan ng tubig at gasolina. Ma'am, Yes, hindi nakakatakot lang, baka alam mo na, baka gumawa ng
ng hindi na magandang gawain yung ilan sa ating Alam niyo, mga yeah, I get your point po. Oo. And nagpapasalamat po tayo dahil po ang buong puwersa ng PNP, ng ating mga tanods, kahit po mismo sila ay apektado, talagang hindi po sila amis sa kanilang trabaho. They are visible, they are highly visible, at yung mga looting po here and there, manaka-naka lang po yan. Yung mga talagang desperado na. Pero generally, peaceful naman po ang area natin. Kaya nga po, nananawagan kami. I'd like to take this opportunity po para manawagan ng tulong. Sarangani needs your help. We really need your help. May mga pumapasok na po. May tulong na galing sa Sultan Kudarat, Maguindanao Barm. May mga private partners na po tayo, national agencies. Pero po, hindi po sapat ang dumarating. Kailangan ko po kasi mahaba-habang usapin pa po ito. Ang binibigay po natin yung pang isang araw lang, 2 araw. Okay. And it would take so much para po sa rehabilitation, Ma'am Lourdes. Oo. Ma'am, kasi, ma'am, i-correct nyo ako para lang malinaw kasi kumakalat yung mga pictures at saka mga video dito sa Maynila. Yung mga kababayan Na niyo ano po, yung namamali mo sa kalye, nangihingi na ganito po. Yes, please, paki-clarify nga yan, ma'am. Opo. Actually po, on our way to Glan, meron po talaga kaming mga nakita na mga kababayan natin na nandun sa daan, no, na may mga signages po sila. Meron po talaga mga ganun, mga groups of people na nakikita namin papunta ng Glan. Ang iba po kasi talaga, hindi pa restored na yung power, hindi po available ang drinking, yung potable water natin, kakaubusan ng supplies. Pero po, hindi naman din po natin kasi pwedeng basta-basta na lang na ihinto ang ating mga sasakyan para lang po mamigay doon mismo sa daan, lalo na yung ating government supplies. Kailangan pa rin po natin idaan doon sa tamang proseso. Kasi po, kung ganun, can you just imagine kung talaga pong dudumugin kami, walang order, and we don't want that to happen. Kaya po, ang ginagawa natin, ang galing po ng ating incident command system in place sa ating mga areas. Ang pakikipag-ugnayan po natin, ginagawa natin sa ating mga barangay and local government units na kung saan sila po mismo yung nag-identify ng mga kababayan natin kung sino ang partially damaged sa mga bahay, sino ang talagang totally damaged, sino po talaga yung mga priorities, lalo na yung vulnerable sector natin, ang ating mga PWDs, ang ating mga senior citizens. Ang kagandahan ng po ganito, ma'am Ma'am Lourdes, may mga partners tayo, mga private entities na talagang nakita nila yon. Kaya may mga namimigay ng pandesal, may namimigay ng tubig sa gitna ng daan. Kasi nakikita nila itong mga to. But for a more organized relief operation system, sinusunod po natin yung tamang proseso na kung saan doon po tayo sa mga barangays mismo. Kasi pag ganun, di ba, kung sino lang yung visible at sino lang yung nandun, yun lang sila mabibigyan. Kaya po talagang pagdating po sa disaster, talagang importante ang organized at saka systematic po talaga na pamamaraan. Ma'am, panghuli na lang, no, i-clarify ko lang. So far, ang problema niyo po ngayon sa kabuuan, tubig at gasolina. Pagkain, tubig, gamot. Ma'am, narinig kami, Ma'am Jo, gasolina. ano raw po, kinukulang na ng gamot, anti-tetanus. Yes po, actually po, we need medical supplies as well. Dahil nga po, marami pong nagkakasakit, ang ating we have a Sarangani Provincial Hospital in Alabel. Meron din po tayong Sarangani Provincial Hospital sa Glan. Pero dahil po apektado ang mga buildings, kalunos-lunos ang sinapit po ng ating mga pasyente, even po ang ating mga doctors and medical practitioners would have to make do sa mga tents, no? Yung mga temporary na shelters na pinigay para lang po mabigyan ng lunas ang mga may karamdaman. Ito po, yes, nagkakaubusan. Pero may mga partners po tayo na tumugon agad sa ating panawagan. Nandyan po ang Mahintana Foundation, nandyan po yung iba nating partner sa karating na mga bayan na nagbigay po ng tulong. But then again, Ma'am Lourdes, hindi po sapat kung ano po yung meron tayo sa ngayon. It can only last us for days, but we need more help. Kaya po nananawagan kami, Ma'am Lourdes. Gusto ko pong i-take itong opportunity na to. Lahat po ng nakikinig, alam po natin na napaka lambot ng puso ng ating RMN Foundation, no? Ang mga, alam ko yung RMN Foundation, meron na din po kayong initiatives on doing relief operations. We need all the help we can get from the north, the south, the west, the east.
wala na pong political colors ito, Ma'am Exactly, Lourdes. Kasi exactly. wala namang pinipili ang disaster. Kaya po, welcome namin lahat. Kahit na anong kulay, kahit na anong pang partido or what, we need all the help we can get from everyone. Private citizens, NGOs, civic organizations, whether itaan niyo po mismo sa amin sa PLGU Sarangani or gusto niyo pong dumaan diretso sa barangay or sa munisipyo, or if you would want them, bigyan yung mga nasa daan, go ahead po. Tulong-tulong tayo, bayanihan na po tayo, Ma'am Lourdes. Ma'am, salamat sa inyong oras. Kami po'y patuloy na makikipag-ugnayan sa inyo at Opo. i-inform yung ating mga kababayan ng mga pangangailangan po ng ating mga kababayan dyan sa Sarangani. Ma'am, thank you. Good afternoon. Tutok, lindol, Si Ma'am Joanna Grace Lapore, buti na lang bago naputol si Ma'am natapos. Oo, thank you Ma'am. Si Joanna